Isa sa mga future ng NBA na hindi ganong napag-uusapan ay si Paolo Banchero. I mean, dati ko pa kino-cover pero since parang walang interest, inantay ko muna na maging reasonable i-cover ulit. Ngayon with Chet, Wemby, Ant, and others, parang palaging nakapag-iiwanan sa usapan si Paolo despite arguably being one of the best right now sa mga pangalan na yon. Keyword right now. Pero ngayon na competitive na ang Orlando, yung duo nila ni Franz Wagner as of late ay nagsisimula na maging clear-cut leaders ng team na to, both averaging more than 20 points a game. Specifically si Paolo napansin ko at ng marami na yung laro niya and the way he's taking over games ay sobrang similar kay LeBron James. As of recording this video, nakapaglaro si Banchero ng 34 total games kung saan nag-average siya ng 22.4 points, 7.1 rebounds at 4.7 assists per game. He currently leads the team sa lahat ng categories na yan alongside Franz Wagner's 21, 6, and 4. Biggest improvement ni Paolo ngayong sophomore year niya though ay yung shooting percentages niya. Ngayon is currently shooting a decent 46.5% from the field and a much improved 37.9% from 3 kumpara sa 29.8% niya last season na below average. Pero ang biggest factor sa season na to ni Paolo Banchero ay yung shot-making ability niya, especially sa isolation situations. Okay, so pag-usapan natin yung sheer scoring ability ni Paolo Banchero. So si Paolo Banchero, since 4 siya sa court, and yung size niya papasa as 4-5 pero yung scoring ability niya papasa as a wing hanggang 3, even 2 kung trip mo. Kung itatapat mo siya sa smaller wings, meron siyang size advantage and kaya niyang mag-take advantage doon. Pero kung itatapat mo siya sa mga big man na sa kaposisyon niya, most of the time meron siyang advantage lateral. So kung makikita natin sa play na to, nagtakbo Orlando Magic ng chin. Okay, sabay wide, papunta kay Paolo Banchero, hindi nag-switch si AD sa kanya, si Jackson Hayes yung tao. So na-recognize ni Paolo na may advantage siya in terms of speed and laterals. So kung makikita natin dito, nakaabang si Anthony Davis sa left block, okay, sa left side ng court, sa left ni Paolo. Pero kung makikita natin, mismatch to and meron kang shooters, no, not necessarily good shooters, pero enough para di kita ng depensa kahit konti or mag-isip man sila kahit konti. Though ito isa sa mga points of improvements para sa Magic, maglagay ng spacing around Paolo Banchero. Pero anyway, kung makikita natin dito, isa size up ni Paolo Banchero, delay twin in and out drive, 2 points. And yun yung sinasabi kong advantage ni Paolo versus traditional bigs or yung general big man sa NBA. So kung makikita natin dito, si Al Horford yung bantay. Kung Celtics ka, kampante ka na dito kasi kayang i-match ni Al Horford in terms of size and speed. Medyo lamang ng konti si Paolo pero si Al Horford yan di ba? Elite defensive player. So ang ginawa ng Orlando, okay, since yung 4 and 5 kasi sa NBA, most of the time, hindi ganun kalaki yung difference in terms of players kasi yung mga 5 ngayon, para mga jumbo na 4 din sila, diba? And yung mga 4, even though nag-evolve na yung NBA into mas spaced out, mas modern na yung mga 4, yung mga dating 3, pero yung mga ibang teams, meron pa rin talaga sila mga big man or mga legit na power forwards. Kung makikita natin dito, si Al Horford yun. So, magsiscreen si Mo Wagner. Since hindi rin naman ganun kalaki yung height difference, ini-switch na yan ng mga teams. So, ang nangyari, napunta si Luke Cornet kay Paolo. Si Al Horford, nasa right side. Okay. Kung ikaw si Paolo, hindi ka magdadrive papunta dyan kasi isang elite defender yan. Pero, kung makikita natin, may advantage si Paolo dito Kayang-kaya niya salaksakan si Luke Cornet. Okay. Kung makikita natin, nag-size up si Paolo, nag-drive siya papunta kay Al Horford pero hindi siya nag-help. So, 2 points yun para kay Paolo Banchero. Now, with that in mind, yung mga big man sa NBA, kapag nasa-switch sila sa mga players kagaya ni Paolo Banchero na not necessarily known for shooting, even though nakaka-shoot, pero alam mo yun, mas pipiliin mo bantayan sila sa mga drives and sa paint, ang nangyayari, nagiging aware yung mga big men. And meron silang tendency na mag-back off, especially kapag nasa isolation. Kung makikita natin dito, inverted pick and roll ng Orlando para mag-clear out. So, naiwan ngayon si Bobby Portis on an island, isolation para kay Paolo Banchero. Kung makikita natin si Bobby Portis, hindi siya sobrang lapit, hindi rin siya sobrang layo. Pero yung gap na yan, enough na yan for Paolo para makapag-create ng shot, makapag-pull up sa spot niya, which is sa elbow. So again dito, okay, si Christian Wood yung bantay, in-isolate ng Orlando kasi merong foot speed advantage si Paolo, even though magaling na rin protector si Christian Wood pero hindi siya yung perimeter defender na kayang sumabay kay Paolo one-on-one. So, kung makikita natin dito, yung tendency ni Christian Wood na mag-protect ng paint, andun. Tingnan mo yung gap.
medyo malayo and enough na to for Paolo para pag-attempt ng jump shot. Kung makikita natin, sinaisap ni Paolo para ma-freeze, pumunta sa spot niya, pull up 2 points. Now, dito naman, double screen, 77. Okay, para ma-switch Dean Wade papunta kay Paolo. In terms of size, similar, pero merong advantage si Paolo in terms of speed and yung bigat ba. So, kung makikita natin dito, after isa-isap ni Paolo, okay, nakapag-stay in front si Dean Wade. Pero yun nga yung sinatawag natin na weight advantage. Binuli ni Paolo Banchero. Ginamit niya yung katawan niya para makapag-create siya ng space, turn around, pull up sa elbow. Dito naman against Dwight Powell. Okay? Straight up defense. Okay, walang binibigay na angle. Pero ginamit ulit ni Paolo yung katawan niya para makag-create ng konting space. Kung makikita natin ulit dito. Okay? Straight up defense. Hindi binibigay yung baseline. Hindi rin binibigay yung middle. Okay? Pero after ng bunggo ni Paolo, merong slight moment na na-freeze si Dwight Powell dito. Ayun o. Okay, and enough na yon para makapag-pull up si Paolo. Kung makikita nyo, ang layo niyan. Pag pinapanood natin, feeling natin, tightly contested yan. Pero pag nandun ka na sa game, okay, ring na lang makikita mo rito as a player. This is a good shot. Now, what if ang kalaban ay para mga Brooklyn Nets na maraming wings and maraming mga mobile bigs na kayang mag-match up kay Paolo? So, makikita natin dito ang gagawin ng Orlando. Gagamitin nila si Anthony Black para dalhin si Cam Thomas papunta kay Paolo, which is a smaller defender, a guard na kayang-kayang bulihin ni Paolo papunta sa basket. So, normally, ang gagawin ng teams dito, maglo-load up sila, okay? Sasarahan nila ng pintuan dito at dito. Okay, magpapadala sila ng help and then gagamitin nila si Mikal Bridges as a help defender. Okay, just in case na kung wari pumunta si Anthony Black dito, si Mikal Bridges yung magsisplit ng gap. Okay? Since mahaba ang wingspan, athletic, maganda ang defensive instincts, ideally, maganda na si Mikal yun nandito. So kung makikita natin sa play na to, mismatch Paolo Banchero versus Cam Thomas. Okay? Popostehan niya ni Paolo. Okay? Nag-help ngayon. Nag-collapse ang defense. And tingnan nyo ilang tao yung nasa paint. 1, 2, 3. Okay? Let's say shooter to, okay? Open na open yan. And even to, or kahit to. Yan yung nagagawa ng atensyon kay Paolo Banchero. And na-finish pa rin niya kahit tatlo yung tao sa paint. Makikita natin si Kyrie bantay ni Paolo. Okay? Mismatch. Kung makikita natin, ito na yung sinasabi ko kanina. Okay? Nagpapadala na sila ng tao sa parehas na sides para suportahan si Kyrie. Okay? Kung makikita natin sa play na to, aatakihin ni Paolo si Kyrie. Nag-help dito ang Dallas, leaving a shooter wide open sa corner. And dahil si Mo Wagner nasa dunker spot, okay, obligado si Grant Williams na i-box out siya at i-prevent yung easy 2 points. Ang nagagawa natatanggal mo yung help and yung rotation. So, nalibre si Cole Anthony, corner 3 points. Dahil sa attention na nakukuha ni Paolo Banchero sa depensa. Again dito, okay, nag-switch Toronto, si Grady Dick. Kung makikita natin, okay, maglo-load up ulit ang Toronto. May nakaabang na defender just in case maiwan at mabuli ni Paolo Banchero to the basket. So, ang nangyari, with 2 players loading up, okay, 1 and 2, ngayon obligado si McDaniels na split yung gap ng corner or saluhin si Goga. Ngayon, ang nangyari dito, since yung spacing ng Orlando, ang ganda ng spacing ng 3 players na to. Essentially, 3 players yung dapat niyang i-cover. Not necessarily 3, pero 2. Pero since andito si Franz, ang ganda ng spacing, mas spread out yung floor for Orlando just in case lang na i-reverse ni Paolo yung bola. Kung makikita natin sa play na to, sinalo ni McDaniel si Goga. Kaya nasa dunker spot si Goga para matanggal yung initial help from the weak side. So, ang nangyari, of course, nalibre si Gary Harris. And ang layo ng help galing pa sa side ni Paolo yun, si Achiuwa. And again dito, okay, empty side, inverted ball screen para mag-switch si Tyler Hero. Okay, pero kahit na hindi nag-switch si Tyler Hero, si Vasquez, even though decent defender, diba, advantage pa rin to for Paolo in terms of sheer power. Makikita natin nag-drive si Paolo to the middle, nice Gortat screen by Mo Wagner para matanggal yung rim protector sa picture ng play. Okay, and makikita natin, play natin, again, napunta sa sitwasyon ng depensa na 2 ang binabantayan. Okay?
Si Anthony Black, even though hindi siya yung greatest shooter out there, pero so far this season he's shooting 40.6% sa catch and shoot open threes. And si Caleb Houston naman, isa sa mga best shooters ng Orlando sa roster nila. He's shooting 40.8% right now sa catch and shoot 3-pointers. So ang tanong dito, kung ikaw si Paolo, kay nino mo papasa? Kay Franz? Kay Anthony Black? Or kay Caleb Houston? So kung makikita natin, si Paolo Banchero, yung tingin niya, hindi siya nakatingin sa player sa papasahan niya. Nakatingin siya kay Tyler Hero kung saan magsaslide si Hero, kung saan siya mag-help. Makikita natin dito, okay, nag-lean in siya papunta dito kay Paolo. So, mas magandang idea na ibigay sa easy corner 3-pointer. Again, dito si De'Aaron Fox, mismatch, in-isolate nila si Paolo Banchero sa elbow. Makikita natin naka-load up ang Kings and merong tao sa dunker spot para matanggal yung initial help. Just in case lang na mag-slide si Trevelin Queen sa corner. Play natin. Kung makikita natin, nag-double ang Kings. Okay? 2 tao ang pinadala kay Paolo. Leaving Malik Monk defending 2 players sa weak side. So again, ang tanong dito, kay nino mo papasa? So kung makikita natin, ang ginawa ni Paolo, tinignan niya ulit yung defender, hindi yung papasahan. Tinignan niya sinong pipiliin ni Malik Monk. Kung makikita natin, pinili ni Malik si Jalen Suggs. So, it would be wiser kung papasa mo papunta kay Trevelin Queen. Which is yun yung ginawa ni Paolo, extra pass to Suggs, open 3-pointer. And yun yung weird sa Orlando team na to. They're not the greatest 3-point shooter, pero kasi yung scoring ability ni Paolo and ni Franz to create something out of nothing, grabe. Kahit na hindi ganun karami yung space na binibigay sa kanila, since medyo may pagka-matchup nightmare sila. Since kung si Paolo, diba, 6'10", 250, diba, center na yun eh. Kumbaga, kasing laki niya na nga si Wendell Carter halos na center nila. Kaya niya mag-switch defensively 4-5-3 and offensively, diba, mismatch siya sa 4 and 5 and even sa 3s mismatch din siya kasi meron siya advantage in terms of size. So pagdating sa mga isolation plays, even though hindi ganun karami yung spacing, kayang-kaya niya mag-drive and i-power yung sarili niya papunta sa basket. Note lang kay Banchero na sa isolation plays, medyo hindi siya effective kapag sa left block. Sa iso plays, he's shooting 53% sa right, 52% sa top, and only 19% sa left block. Maybe that's because kasi pag dumadrive siya pa left, mostly sa baseline na pupunta and wala masyadong options para mag-kick out kasi nga wala masyadong shooter, and kapag nandun naman siya siguro sa right elbow kapag magdadrive siya with his left, nagko-collapse yung defense to the point na wala ng options. Pero nevertheless, si Paolo Banchero, despite being only a sophomore, marami pa siyang taon ahead of him, and even though sobrang bata pa ng NBA career niya, pag pinapanood mo siya, para siyang 10-year veteran kung maglaro. Grabe yung maturity and grabe yung skill set niya. To the point na kapag kailangan ng Orlando ng basket, kaya mo na siyang pagkatiwalaan na bigyan kanya ng basket. Kahit paano niya pakunin.